One TV special report. Sa may impact nini karon sa inyong pag-eskwela. Gisuportahan mo nini atong programa One Family, One Professionals kay para makahuman mo o makahuman mahimong professionals madali ang pagpangita o trabaho. Bot pasabot, kung makatrabaho mo, mutaas ang income sa lugar. Kay kung dunay income ang mga tao, then monay indicator nga maayo ang atong pamuyo. So, maayo sad ang ekonomiya kay ang inyong sweldo, ang inyong abot, halin sa inyong agricultural products or unsa man gani ang inyong ikalingawan nga negosyo sa total niya na ang pundo ang inyong income mobalik na dito sa merkado kay para ang inyong kwarta sa makaron ang inyong madawat katag 10,000 pesos ingon si Vice Governor Wayne Kaganiha nga di man mo diretso og uli muadto pa man mo sa coffee shop or sa restaurant kay ngano man ang inyo pong kuyog nag-smile mo di man yung tapat namang kuno'y naghulat niyo dito nga boyfriend o girlfriends no? Ingos Vice Governor na sana all no? So buot pasabot paggasto ninyo sa maong pundo nakatabang na sa ekonomiya nakatabang sa atoang lugar. Busag abi ninyo diri sa atong probinsya ang atong gross domestic product beside or bisan tuod og agricultural province ta ang contribution sa agriculture is only very small 15% lang sa atong GDP comes from agriculture. Subot pasabot na wala na kayo tay abot sa atong yuta. No? Kay wala na matagahi o pagtagan ang agrikultura. Unsa may taas na contribution sa GDP? Mo ang services. Unsa man ang services? Mo ni ang income sa mga trabahante. No? So, sa atong vision, para kita magpuyong malambuon, kinahanglan nga kamong mga kabataan should be prepared, no? Ready for that someday you have to get employed or to be engaged in any business undertakings para productive ang inyong pamuyo. Kung productive ang inyong pamuyo, and then makabot nato ang core values nga magpuyong malampuon. So, ang atong lugar, nagpuyong na kitang malinawon compared before. No? I presume nagkamo karon ni adiri 600 ka mga grantees nato from Bonifacio, Don Victoriano, Tangkog, Clarento, Dila, Sinakaban, minus na City of Osamis na wala yo'y musuyo ninyo. No? Because unlike sa una, ang atong mga kabataan na biktima sa ginadiling droga. No? We fought it out so that when we speak of indication sa atong 490 ka barangays sa tibuok probinsya, 47 na lang ka barangays ang dili drug cleared, meaning 443 are already declared drug-free barangays. So, na-minimize na. And then, ang ato na lang karon nga
efforts na ma-preventive pagbalik ang ginadiling droga. That's why our peace and order is getting better. Dili pareha sa unang panahon tungod sa kadaghang adik gikan sa mga kabataan paingos katigulangan. No? So, ang peace and order situation was not that good. Patay dito. Karnaping. Kawat dito. Milutaw sa pantalan. Wagi kasulbaran. Tungod to sa ginagawa. We fought it out. No? Og mo ka na ang gibarugan sa atong team Asenso. We are still not 100% successful. Kaya naabay 40 city ka barangays. But we are almost done with our drug clearing. So, dili lang sa proliferation of illegal drugs, ang ato karong probinsya na-declare na sa of insurgency free kay na-dismantle na ang guerrilla front sindong. Unang taga-Don Victoriano, sa una, tama to taga-Don Victoriano, pataas ka mo. O sa una, dito sa Lake Duminagan, ang mga rebelde makagi, Anton Mabot, Diaz na Pangan, no? O dire sa Nagbayan sa Tangko, ang kanyang ang Uwayan, Matugnaw, o kanang atong huyuhoy niya, that's rebel-infested areas, no? And support kabukiran sa Nagbayan, sa Osamis, Lungsod, sa Bonifacio, Claren o Tudela. Karon libre na makasuroy-suroy ta mo manggaling ang atong EGG Asenso Global Gardens is one of a mountain gardens, no, nga atong tourist destination. We are now developing Don Victoriano tungod sa climate dito. Ang karsada paingon sa Lake Duminagan 500 meters na lang ang walang magsimento. So, with this peaceful environment, we should move forward, magpuyong Malambuon, para magpuyong Malambuon, i-develop na to ang atong tourist destination. We are inviting investors in order that there will be job opportunities. If there are job opportunities, then kinahanglan ready mo to accept that challenge. How will you be ready? Kinahanglan makahuman o eskwela. Mo ka na ang katuyuan sa atong programa, bisan ginagmay pa kini, pero nasayod ta na makatabang kaninyo. Ako lang ipaabot kaninyo karon. While we are inspired by your performance, sa akong gingon, kamo naghatag og inspiration, muna ang inyong gobernador, bisan nagkaupaw-upaw na, lihok lang yapon para makakita og pundo, bisan og Sabadong dako, mo mataog sayo para maka-keep track, no? Sa mga schedules, kay kinahanglan ma-release na ning niya, kay hibalo man ko. Masunod semana, matapos na ang ting eskwela o basta final examination, hinapos kakinahanglan mo og pondo. So mo gina nga matakog sayo para gyud nga magpalampuson ang inyong kalihukan karon. Muna ang atong inspiration. Pero mamaritis ko yung kamay. Abi ninyo, while nalipay ko karangan lawa, bisag bilang ko na nakikuban ka ninyo, tunak ko'y gamay sa disappointment. Nga naman, sa kong gingon, kalipay na to, nga kamo magmalapos. Unsay among gipangayo ninyo, ang mga scholarship program sa gobyerno and even in the private sector na grado na giminti. No? In most cases, ang scholarship grant, mumintin ka grado not less than 85. Sa atong programa, wala na ko
magpa-maintain ninyo og high grade. Ang among gipangayo nga walay feeling grade in one of the subjects. But pasahon nga ang kalipay na mo. Pasaha. Mupasar lang. Kaya na usa ka subject nga di mo makapasa. Dili mo maka-graduate. Kaganihang buntag dito sa District 1, out of 253 grantees, dunay siyam kabuo nga wala makauban na kay nabagsak dunay grado nga wala mabagsak. 9% of 1,153 is more or less 0.77%. Bisan tuod o wa kabot o 1%. Medyo na-dismaya ang inyong gobernador. Kaya nga naman, nga wala man makapasa. So, with that, akong ipaabot. Ang karon amin ninyo, excited na saan ko, ganun sa inyo karon kay Tagasikan District. Diba? So, pagtanaw na po sa inyong profile, sa inyong performance, kini kamo karon diri 600 ta kay way labot ang usa. Sa 600 kabuo na ay 45 nga bagsak o subjects. 45 sa 600, kung 10% sa 600 is 60. So, ang 45 is 7.5% sa inyo wala makapasa. Yung sa kong ipakaulawan, na-dismaya na po sa District 1 nga 0.7, inyo man po, ang 0.7, inyo maghihimong 7.5. Amo lang i-share na wala yun be ipaabot na pasalamat. Ang maong pasalamat mo lang na makakumat mo pa sa na ito pag-graduate of dili makapasa. So naguna-una yatuan ko ng Manila pabaga og naong pangita og dugang pundo kay di naman nato pwede nga mag-allocate patag additional pundo diri sa itong probinsya kay masakripisyo na sa nakubang programa. So I have to outsource it from other sources in the national treasury. Putong mapagarbuhan ko nga may report ninyo. Pero kung mo magaling na i-resulta, kinsa pa may ma-inspired pagpangita o pundo. Usap, kining ako gishare ninyo nang hinamot ko nga kamong 555 kabuo sa sunod semester dili na mabawasan bisan og usa. So that I will officially announce na kamo karon nga niya karon dire, you are now assured because you passed in this past year, you are now assured of your renewal for the incoming school year. Mula ang among hangyo ni Vice Governor Wing ug ang ato mga board members. Wala nami mangayo pa o 80 na grado. 75 is okay if it is the passing grade. No. Ang importante niya makahuman mo. O sa pagkahuman, it is now our personality, our confidence, our desire and eagerness to be hardworking, to follow the footsteps of your governor para makatrabaho, para muasinso
ang inyong pamuyo para magmalampuson unya ang inyong tagsa-tagsa ka pamilya. Ato nang naiskutan nga ang inyong income is a basic ingredient for economic development because that will be your contribution to GDP. Muna ang atong direction karon. Because in order for the province makapot na to ang pag-asenso, we also embark on other development programs that has connection to your future. Para adunay trabaho na moabot ninyo na atong giandam ato karon nga gidevelop ang atong turismo in our tourism development program gawas diha sa EGG, which in due time we will be publishing the list of employees needed on the basis of the criteria and requirements. Ang ato usab nga Asenso Misamis Occidental Resort and Aquamarine Park, ang atong Maldives-inspired nga beach resort. Usana sa akong tuyo dito sa Manila, we were talking about the Malaysian consultant in the establishment in the construction of the golf course. Mahumana ang atong hotel diha, ang atong mga villas, butangana of golf course, and according to that Malaysian consultant who visited our place in siya, mahuman, materialize ang imong proyekto, that will be the best golf course overseeing the ocean. So, in short, ato na i-launch ang mga proyekto to invite tourists, domestic and or foreigners. Para daghan ang tao moanhi diri, mga investors or turista mo gasto o kwarta ang ilang income diri nila gastua, then maka epekto na sa pag-increase sa atong GDP. Plus the job opportunities unya na inyong matrabahoan. So, mo kana mga ang atong vision nga Asenso Misamis Occidental, Asenso Don Victoriano, Asenso Bonifacio, Asenso Clarín, Asenso Todila, Asenso Sinacaban, o Asenso Dakbayan sa Tanggong, Asenso Misamis Occidental. Kamo mo'y important factor, important players nini atong pag-asenso. So, para na nato makapot, kinahanglan magmalampuson kamo. Bosa mga anak, inclusive, while it is true that I have that discipline, still tungod sa inyong ipakita sa inyong performance, inyo raghapon nabawi o tungod sa inyong ipakita nga inyong performance nianing whole year ato gyapon paningkamutan nga ang atong opo kini nga educational grants madungagan ta kini sa sunod nga school year para madaghan ang beneficiaries. And I have an announcement sa inyo. One of the purposes sa akong travel dito sa Manila, i-finalize na ang formal declaration sa Northwestern Mindanao State College of Science and Technology nga diri sa Tangog into,
a University of Northern Mindanao. Balaod ni na akong ipapasar, ako mo'y principal author during the 17th Congress. O tungod sa compliance sa mga requirements na delay ang full implementation. Karong Lunes sa Commission in Bank meeting sa Committee on Higher Education, ipasar na nila ang usa ka resolution conferring university status sa atong NMEC na mahimo ng UNM dayon unsay epekto. Kay university naman, ang minimum requirement sa enrollees should be 6,000 at least. Karon ang current enrollees minus sa may graduate, kaning 800 ka mo graduate, ang magpabilin is only 3,900 students. So kulang of 2,100 students in order to meet the minimum 6,000 enrollees. So, buot pasabot, dunay available slots nga minimum 2,100. In order for the 2,100 ma-accommodate this school year, August to December, kinahanglan og 17 million pesos para isweldo sa mga professors. Kaya wala mo na ma-appeal sa budget karong tuiga. O di naman makapangayo pag-budget kay na-approve naman ang 2024 ka last year pa. So, parang dili madalilatar ang implementation para ma-accommodate ang 2,100 students. Kami sa probinsya, si Vice Governor Wing o ang mga board members, mag-allocate sa 17 million pesos para maka-enroll ang additional 2,100. At least, libre na ang eskwelahan o ang miscellaneous. And then, ato ginang kay abi ninyo na ay 9,000 ka mga estudyante nga take og entrance examination. Sa 9,000 ka mga estudyante, 1,800 ang gikan sa Lanao. Tungod kay by August, pwede naman sila mo anhedris tangkong magbisikleta, magbike, kay ang atong Panggilby Bridge ma-open naman karong Agosto. Pero ang inyong pagpak, dili kay na magpak mo kay mosulod ang 1,800. Kung mosulod ang 1,800, ang 2,000, pila na lang maibili na to? 300 na lang ka estudyante. Diba? Pila may nag-apply na to sa miso? 6,000 ka buok. So, akong giingnan ang administration, saguton ko ng 17 million, pero kanang 2,001 ka mga enrollees, kinahanglan gikan sa Misamis Occidental. Kinahanglan Misamis no. Because kita manoy naghatag sa initial salary. Next year, wala na problema na kay ma-appeal naman sa ilang budget sa eskwelahan. O dili lang kay pagtanaw na ako 2,001 ang atong pa-eskwelahon. Kay 6,000 man kapit ang nag-apply nga taga-miso. Dahil na napamingon nga wa ma-appeal sa 2,001 muadto na po na ako nga dapat madungagan. So ako na idungagan. Imbis 17 million ang atong ihatag sa NMEC or UNM, ang atong i-allocate 34 million pesos para 4,000 ka mga kabataan ang ma-enroll karon sa UNM. No? So, mo ka na ang
atong direksyon. Iyon ana mi kaseryoso si Vice Governor Wing, atong board members, si Mayor Pin Kanama, si Vice Mayor Tito o atong mga councilor o ang inyong mga mayores. Mayor Moralion sa Don Victoriano, Mayor Sanso Hindre Waminal Jr. sa Osamis, Mayor Rua sa Claret, Mayor Parohinog sa Todila o Mayor Lood sa Sinagaban. No? So, mo ka na ang atong concerns. So, again, the message. You play an important role in our vision Asinso, Misamis Occidental. Paling ay appeal, buhata ninyo ang inyong kaako para kami usab nga inyong public servants ma-inspire more para dungagan pa namo ang among pagtrabaho from 24/7 to 25/8. No? Kung mahimo pa dili ta para lang yun atong makapot ang atong mayong tinguha. Ayaw i-take for granted ang inyong pag-eskwela. Focus on that so that kami nga inyong karong mga ginikanan magmalipayo nga maglantaw sa inyong maayong kaugmaon. And with that, we will be all happy so that our goal for Asinso, Misamis Occidental diin ang klase sa pag-asinso na kitang Misamis nun magpuyong, malinaon, malambuon o malipayon. Daghang salamat, maayong hapon kanato. One TV special report.